Hallelujah. Hallelujah. Ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ang Diyos na mapagpala, ang Diyos tumawag sa amin sa lugar na ito. Muli, kami mananatili sa pagbuburi, sa pagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Dahil ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago sa buhay ng bawat isa amin. Kami ay patuloy mong pinagpapala, pinagagaling at pinalalakas. Kami ay patuloy mong ginagawan na mabuti sa kabila ng aming mga pagkakasala. Patuloy mong pinapatunayan sa amin, O Diyos, na ang pag-ibig ninyo ay hindi nagbabago para sa amin. Na kami ay patuloy mong aabutin at pakikitaan na inyong dakilang kabutihan. At kami ay naniniwala na sa gabing ito, ang bawat isa sa amin ay muli mong katatagpuin. Muli mo ipagkakaloob sa amin ang nilalaman ng aming mga puso't isipan. At muli mong pagtatagumpayin ang aming mga buhay. Kaya naman, ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, nagpapasalamat na kami sa inyong kabutihan, sa inyong biyayang at pagpapala na ipinagkakaloob sa amin. Naniniwala kami na sa pagtungtong pa lamang namin sa dakong lugar na ito, kami ay inyo nang pinagpala. At kami naniniwala na sa muli naming pakikinig na inyong mabuting balita, dadaloy at bubuhos ang biyaya at pagpapala mo para sa amin. Ang katagumpayan ay muli naming mararanasan at ang kalakasan
ay uli naming mararamdaman. At higit sa lahat, kami na may karamdaman ay bibigyan mo ng kagalingan. Panginoong Diyos, patuloy mo po kaming katagpuin sa dakong lugar na ito. Patuloy mong buksan ang aming puso upang mapanaligan namin ang inyong mabuting balita, ang inyong mga salita, at malaya kang pumilos sa aming kalagitnaan. Kami, Panginoong Diyos, ay nagnanais na maranasan ang inyong banal na presensya. Kami ay nagnanais na masumpungan ang inyong mukha. Kaya naman, Panginoon, kami patuloy mong pangunahan sa aming pakikinig. Nawa ang itinig na aming mapakikinggan ay magawa po namin maisabuhay. Magawa po namin magamit at maipakita sa aming kapwa na katulad namin, sila rin ay inyong pagpapalain. Panginoon, abutin mo po ang bawat isa sa amin. Iparamdam mo sa amin ang inyong pagkilos. Kami na naparito sa inyong lugar na pinili upang kami katagpuin. Gayon din sa mga nakikinig sa himpilan ng pinagpalang ito sa internet man o sa radyo. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami ay inyo nang pinagtatagumpay. Kami ay ganap ng matagumpay. Kaya naman, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa gabi pong ito, atin pong pakinggan ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 4, talata 1 hanggang 11. The Gospel of the Lord according to St. Matthew chapter 4, verse 1 to 11 says, Then the Spirit led Jesus into the desert to be tempted by the devil. After spending 40 days and nights without food, Jesus was hungry. Then the devil came to him and said, If you are God's sons, order these stones to turn into bread. But Jesus answered, The Scripture says, Human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks. Then the devil took Jesus to Jerusalem, the holy city, set him on the highest point of the temple, and said to him, If you are God's sons, throw yourself down, for the Scripture says, God will give orders to His angels about you. They will hold you up with their hands so that not even your feet will be hurt on the stone. Jesus answered, But the Scriptures also says, Do not put the Lord your God to the test. Then the devil took Jesus to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world in all their greatness. All this I will give you, the devil said, if you kneel down and worship me. Then Jesus answered, Go away, Satan. The Scripture says, Worship the Lord your God and serve only Him. Then the devil left Jesus, and angels came and helped him. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya.
Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. To God be the glory. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Isang maganda at pinagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo o tanongin mo yung katabi mo, kapatid, ikaw ba ay naniniwala na pinagpala? Anong sabi? Ang lahat na naniniwalang pinagpala ng Diyos, pumalakpak ng napakalakas. Alam niyo po ba kung bakit ko tinanong sa inyo kung kayo naniniwalang pinagpala kayo ng Diyos? Dahil importante na kung nais po nating pagpalain, maniwala tayo na tayo'y pinagpala. Amen. Sige po, mga kapatid, maaari na po kayong makaupo. Yan. Yung iba nakaupo, yung iba parang pauwi na.
So ngayong gabi mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya ay pinagkaloob sa akin sa gabing ito. Isang pagkakataon ay binigay ng Diyos na patuloy na ibahagi ang kanyang kabutihan at kanyang mabuting balita. Alam ninyo, maraming tao, maraming nakakakilala sa akin ang nasasanay na ako'y nakikita sa stage, hindi bilang tagapaghayag ng mabuting balita, kundi bilang isang MC. May isa po tayong prayer partner na kapag workers formation at ako'y kanyang nakasalubong, sabi niya, "Brother, naninibago ako. Formation ngayon, ngunit hindi ikaw ang MC." Noon, ako po ang nagpapakilala sa maghahayag ng mabuting balita. Ngunit ngayon, nabigyan ako ng pagkakataon na maghayag ng mabuting balita. Nung una ko pong narinig na ako ay isa sa mga magtutok o maghahayag ng mabuting balita sa araw ng Martes, hindi ko alam kung anong aking nararamdaman. Hindi ko alam kung anong aking magiging reaksyon. Ngunit ang naisip ko lamang sa gawain ni Yahweh El Shaddai, lagi kang makakaranas ng bago. Bago. Bagong paraan ng paglilingkod. At para sa atin, panibagong pagkakataon para patuloy na patatagin ng ating Panginoon ang ating mga pananampalataya. Amen. Sa Ebanghelyo po, mga kapatid, na ating pong binasa at pinakinggan, atin pong narinig na si Jesus ay sinubok ng dyablo sa ilang. Amen. Si Jesus, bagamat siya'y anak ng Diyos, bagamat siya'y Diyos, siya ay nakaranas ng pagsubok. Amen. Kayo po ba, mga kapatid, nararanasan niyo rin po ba ang pagsubok? Dumarating din po ba sa buhay ninyo na kayo ay tila baga sinusubok ng panahon o ng pananampalataya? Tayo, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, nakakaranas man ng pagsubok, hindi naman tayo pinababayaan ng Diyos. Amen? Yan yung ating nakita at natunghayan sa Ebanghelyong ating binasa. Si Jesus, bagamat siya'y sinubok ng dyablo sa ilang, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Hindi siya pinabayaan. Sa halip na pabayaan, si Jesus ay tinulungan ng Diyos. Amen. At ito rin nawa ang ating makita at maalala, na tayo man ay dumadanas ng pagsubok, ang Panginoon hindi niya tayo pababayaan. Amen? At tayo ay kanyang sasamahan, tutulungan, at kung anuman yung ating pangangailangan, ay ibibigay ng ating Panginoon. Amen? Ano bang dapat nating malaman tungkol sa pagsubok ng dyablo kay Jesus sa ilang? Anong dapat nating malaman patungkol sa temptation?
What should we know about temptation? Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, ikaw ba ay natukso na? Ikaw ba ay tinutukso pa? Anong sabi? Sabi niya, tinutukso pa, brother. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag mo naman akong tuksuhin. Nanunukso ka eh. Amen. Palakpakan po muna natin ng Panginoon. Temptation, mga kapatid, is not meant to make us sin. It is meant to enable us to conquer sin. Temptation is not meant to make us sin. It is meant to enable us to conquer sin. Amen? Ang pagtukso o pagsubok sa atin ay hindi naglalayon para tayo ay magkasala. Sa halip, ito ay binibigay o ginagamit sa atin para magawa nating mapagtagumpayan ang pagkakasala. Amen? Temptation is Satan's weapon to defeat us. Temptation is Satan's weapon to defeat us. Ngunit, it will become God's tools to build us. Amen? Temptation is Satan's weapon to defeat us, but it will become God's tool to build us. Amen? Tayo ay tinutukso, sinusubok, para tayo ay biguin, para tayo ay talunin. Ngunit ito ay magiging paraan ng Panginoon para tayo ay patatagin at pagtagumpayin sa buhay. Amen? Sino gusto maging matagumpay, itaas ang kamay. Amen? Lahat tayo, mga kapatid, nakakaranas man ng pagsubok o tinutukso man, tayo ay tutulungan ng Diyos para manatiling mananagumpay. Amen? Mananatili tayong mananagumpay. Amen? Alam ninyo, katulad ni Jesus sa Ebanghelyo na ating binasa, at marahil katulad rin ninyo na nakakaranas ng pagsubok sa buhay, nakaranas din po ako ng mga pagsubok. Ako rin po ay nagkaroon ng mga problema sa aking buhay bago maglingkod at buhay habang naglilingkod. Ano-ano nga ba yung aking naranasang problema at pagsubok sa buhay? Una, no ako po'y nag-aaral, ako po ay nahihirapan sa aking mga subject. Nag-struggle po ako sa pag-aaral, lalo na nung college. Hindi ako motivated mag-aral. Hindi ako ginaganahan pumasok. Ngunit alam ninyo, sa kabila noon, may ipinaalala sa akin ang Diyos. Alam nyo kung ano? Gusto nyo malaman? Noong ako'y nag-i-struggle sa pag-aaral nung college, ipinaalala sa akin ng Diyos na kung ikaw ay nahihirapan, lumapit ka sa akin at ikaw ay aking tutulungan. Noong ako'y nag-aaral sa college, isang araw mga kapatid, sabi ko, Lord, nawawalan na po ako ng ganang mag-aral. Tulungan niyo po ako na bumalik yung aking gana, yung aking sipag para mag-aral. Alam ninyo, nung aking yung sinabi, umaga. Pagdating nung tanghali, tinugon na agad ako ng Panginoon.
ang Diyos ay may ginamit na tao para ibalik yung aking kagustuhan, yung aking pagpupursigi sa pag-aaral. Amen? Pangalawa kong pagsubok na aking naranasan, mga kapatid, ay nung ako'y nagsisimula o kami nagsisimula pa lamang sa ministry. Unang araw ng aming training bilang isang lingkod, unang araw ng aming training bilang isang preacher, mga kapatid, patungo kami dito sa Ambel at habang kami naglalakad, kami ng aking kasama ay na-hold up. Na-hold up po kami. Patungo dito sa Ambel, malapit na, konti na lang. Na-hold up pa. Hallelujah. Ngunit alam ninyo, may itinuro pa rin ng Panginoon sa aking karanasan na iyon. Ang itinuturo ng Diyos o ang itinuro ng Diyos sa akin nung panahon na iyon, na kapag naglilingkod ka o maglilingkod ka, kailangan mong isuko ang iyong sarili sa Kanya. Kami ay na-hold up. Sabi ng hold-upper, itaas mo na lang ang iyong kamay. At wala namang masasaktan. Dahil hindi namin alam kung meron sandalang patalim o kung ano, itanias na lang namin ang aming kamay. At sa atin, hindi ba't pag tinataas natin ang ating mga kamay, anong ibig sabihin nito? Isinusuko natin sa Diyos ang ating buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung pangatlo na ibabahagi ko sa inyong pagsubok na aking naranasan, ay habang nung ako'y naglilingkod na. Sa una, ang sarap sa piling, na ikaw ay nabibigyan ng pagkakataon na makapangaral, makapagayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Dahil sa murang edad, nagagamit ka na niya. Ang sarap sa pakiramdam. Blessed na blessed ka. Ngunit habang tumatagal, mga kapatid, sabi ko parang ayoko na. Parang gusto ko nang tumigil. At kung tutuusin po, mga kapatid, sa amin pong magkakasabay, ako po sana yung unang mawawala. Ako po yung una sanang aalis. Ngunit hindi yun niloob ng Diyos. Pagpapaalala sa akin ng Panginoon, anak, hindi sagot sa iyong pinagdaraanan ang pagtalikod sa akin. Hindi solusyon sa iyong problema ang paglimot sa akin. Kaya kung inyo pong papansinin, mga kapatid, sa kabila ng aking mga naranasan at sa dami ng beses ako'y nag-isip na sumuko, hindi ito niloob ng Diyos. Hindi pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay huminto dahil lamang sa mga pagsubok o pinagdaraanan natin sa buhay. Amen? Dahil ang nais ng Panginoon ay makamit natin ang katagumpayan sa ating buhay. Amen? Sinong nagnanais magtagumpay? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ngayong gabi, tayo ay magtatagumpay. Sabihin mo sa kanya, ulitin natin, kapatid, simula ngayon at sa darating pang panahon, mananatili tayong mananagumpay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Paano nga ba tayo mananatiling mananagumpay? Paano tayong magtatagumpay? Una, mga kapatid, para tayo ay magtagumpay, tignan natin yung ginawa ni Jesus sa Ebanghelyo.
Nung siya'y tinutukso ng dyablo, anong ginamit ng Panginoon? Anong ginamit ng Diyos? Anong ginamit ni Jesus? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. And we can overcome trials or problems in life, mga kapatid, by being equipped with the Word of God. We can overcome trials by being equipped with the Word of God. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos hindi pinaparinig sa atin para lamang malibang tayo. Ang salita ng Panginoon, hindi ito parang nobela na kapag binasa mo ay kinikilig-kilig ka. Si nanay kinikilig kasi tumawa. Amen? We can overcome trials by being equipped with the Word of God. At ito'y pinapaalala sa atin ni Jesus na kung nais nating maging matagumpay at magtagumpay, gamitin natin ang salita ng Panginoon na inaabot niya sa atin. Gamitin natin ang salita ng Diyos, lalo na sa panahon na tayo ay may nararanasang pagsubok. Amen? Bakit nais paggamit sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Saan natin yung masusumpungan? In Hebrew chapter 4, verse 12, mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Purihin po natin ang Panginoon. Gamitin natin ang salita ng Panginoon. Kung minsan, tamaan na ang tatamaan. Tayo, di ba, sa kabila ng ating napakikinggan ang salita ng Panginoon, tayo ang hindi gumagamit ng salita na ating napakinggan. Bakit? Kasi sa panahon na may problema, sa panahon na nagkaroon ng pagsubok sa buhay, ang bilis na nawalan ng pag-asa. Ang bilis na pinanghinaan ng loob. Amen? Tama o mali? Kung nais po nating maging matagumpay, mga kapatid, gamitin natin ang salita ng Panginoon. Gamitin natin ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay may pangangailangan, anong sabi ng salita ng Diyos? Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Amen? Gamitin natin. Alam ninyo, mga kapatid, isa sa mga bagay na aking pinanghahawakan, kaya ako ay nananatili sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kabila na ilang beses kong inisip na umalis na at itigil na ang aking paglilingkod. Dahil yung salita ng Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos, kaya ako nananatili. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang umaaliw sa atin. Ang siyang nagpapalakas sa atin. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kung may problema ka, alalahanin mo ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit kailangan nating alalahanin ang salita ng Diyos? Kapag nasa sa atin ang salita ng Diyos, nasa sa atin din
ang Diyos. Amen? At ang sabi sa aklat ng Roma, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Amen? Ano man ang kaharapin natin sa buhay, ano man ang maranasan natin problema at pagsubok sa buhay, alalahanin natin, kasama natin ang Diyos. At pagkasama natin ang Diyos, hindi tayo dapat mangamba, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mabalisa. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulumba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. di ako mangangamba, Di ako mangangamba, di ako mababalisa. di ako mababalisa. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, Di ako malulungkot, di ako di sisimangot. ako sisimangot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. dumaan man ako sa apoy, Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. di ako mangangamba, Di ako mangangamba, di ako mababalisa. di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, Di ako malulungkot, di ako di sisimangot. ako sisimangot. Kasama natin ang Diyos. 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 Ayun lang. Kasama natin ang Diyos. Praise the Lord. Sige po mga kapatid, maaari na po kayong makaupo muli. Ito ang atin pong pakakatandaan na we can overcome trials in life by being equipped with the Word of God. Pag nasa sa atin ang salita ng Diyos, sumasa atin din ang Diyos. Dahil ang salita na ating pong tinataglay, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? At isa sa mga ipinapaalala sa atin ng salita ng Panginoon, mga kapatid, na akin din pong pinanghahawakan, ay yung salita ng Panginoon na matatagpuan sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen? Kaya wag nating kakalimutan, wag nating baliwalain yung salita ng Panginoon na ating pinakikinggan. Dahil yan ay pinaririnig sa atin ng Panginoon, ipinaririnig ito sa atin ng Diyos dahil nais niya na sa panahon na tayo ay may problemang pagdaanan o sa panahon na tayo ay mahirapan, meron tayong malalapitan. Meron tayong mapapanghawakan na salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi sa Philippians chapter 4 verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap
narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Isagawa natin ang lahat ng ating natutuhan, lahat ng ating tinanggap, narinig at nakita sa Diyos. At kapag ganon, mararanasan natin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kapayapaan na sa kabila ng problema, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Amen? At sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na ating gagamitin o ginagamit, magagawa natin magtagumpay. Amen? Pangalawa, mga kapatid, we can overcome trials in life by praying continually. By praying continually. Alam naman natin, mga kapatid, na ang pananalangin ay paraan natin para makipag-ugnayan sa Diyos. Amen? Ang pananalangin ay paraan natin para malaman ng Panginoon kung ano yung ating pinagdaraanan. Kung tayo ba ay masaya, kung tayo ba ay may problema. Amen? At kung tayo ay laging mananalangin, dumating man tayo sa panahon na tayo dumanas ng problema o pagsubok sa buhay, hindi tayo mag-aalala. Hindi tayo mangangamba. Bakit? Kasi tayo ay laging nananalangin sa Diyos. Tayo ay laging nakikipag-usap sa Diyos. At kapag lagi tayo nakikipag-usap sa Diyos, alam niya kung ano yung pangangailangan natin. Alam niya kung ano yung sitwasyon natin sa buhay. Amen? Si Jesus, mga kapatid, nanatili siyang mananagumpay dahil siya ay laging nananalangin. Na bago niya simulan ang kanyang mga tungkulin, gampanin, hindi niya kinakalimutan ang manalangin. Amen? Amen? Hindi ba sinasabi, madaling araw pa lamang, si Jesus ay bumabangon na, umaakyat saan? Sa bundok para manalangin. At ito'y laging ginagawa ng Panginoon. Ito'y ginagawa ni Jesus. Palagi. Na kahit siya'y maraming ginagawa sa buong araw, kahit siya'y abalang-abala na, hindi siya nakakalimot na manalangin. At ito rin ay ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Kung minsan, mga kapatid, kapag tayo ay nakakaranas ng problema at pagsubok sa buhay, tila baga tayo ay napapagod. Pagod na pagod. Tignan mo ang iyong katabi. Ano nakikita mo? Mukha bang pagod? O mukhang nakatulog? Amen? Diba kung minsan, sa sobrang dami ng ating problema sa buhay, parang nahihirapan na tayo. Nabibigatan na tayo. Alam ninyo, para hindi tayo mabigatan at mahirapan sa ating buhay, manalangin tayong palagi. Hindi yung kapag may problema, may pagsubok na pinagdaraanan, imbis na manalangin, ang ginagawa ay nagliliwaliw. Nililibang ang sarili. Kung hindi naman nililibang ang sarili, tumatalikod na sa Panginoon. Tinatakasan ang problema. Tanong,
Kapag tinakbuhan ba natin ang problema, nagagawa ba nating mapagtagumpayan o malagpasan ito? Hindi. Pinatatagal mo lang ang problema. Tama o mali? Tama. Kaya nga, sa halip na tayo ay magpadala sa pagod, dulot ng mga pagsubok o problema natin sa buhay, ang dapat nating gawin ay huminto. Huminto sa pag-iisip. Huminto sa mga bagay na ating pinagkakaabalahan. At umupo't manalangin. Amen. Kung minsan, ang dami-dami nating ginagawa. Sa kabila ng madami tayong ginagawa, wala naman tayong natatapos. Tapos sasabihin natin, pagod na ako, ang dami kong ginawa. Pero kung tatanungin mo kung ilan ang tinapos, wala namang natapos. Amen? Alam niyo mga kapatid, nung ako'y may pinagdaraan ng problema at pagsubok sa buhay, naisip ko noon, tapusin ko na lang kaya ang buhay ko. Totoo po ito mga kapatid. Marahil hindi to alam ng aking mga kasama, ngunit ilang beses ko nang pinag-isipan o pinagtangkaan ang aking sarili. Sabi ni Sister, sayang ka ha. Amen? Kaya ko ho naiisip yun noon kasi hindi ako nananalangin. Hindi ako marunong manalangin. Ngunit, nung ako'y nakapag-aral sa College of Divine Wisdom, nung ako'y nabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon, doon ko natutunan ang kahalagahan ng pananalangin. Na marami man tayong ginagawa, hindi tayo dapat mangatwiran o gumawa ng dahilan para makalimot sa pananalangin. Dahil kung lagi tayo makakalimot sa pananalangin, hindi natin may papanumbalik ang ating lakas. At ang pananalangin, mga kapatid, ay pinakamabisang paraan para ipanumbalik natin yung lakas natin. Bakit pinakamabisa? Pinakamabisa kasi una, sa Diyos natin matatagpuan ang kapahingahan. Mabisa kasi kapag nanalangin ka sa Panginoon, hindi mo naiisipin ang iyong problema. Gumagaan ang iyong kalooban. Amen? Mabisa, magagamit natin, mapangahawakan natin. Kaya nga sinabi ng Panginoon in 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Sa mga bagay na hindi mo na alam kung ano pang gagawin mo, yun yung panahon para ipagkatiwala mo na yan sa Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi ko po alam kung paano po o kung ano pong gagawin ko sa pagtayo ko dito sa inyong harapan. Nung iniisip ko kung ano ang aking ibabahagi na salita ng Diyos para sa ating lahat, wala ho akong maisip. Sabi ko, Lord, Ikaw na pong bahala. Total, Ikaw ang pumili sa akin. At naniniwala ako, Lord, na kapag pinili mo ang isang tao, hinding-hindi mo siya pababayaan. Amen? Prayer is the best weapon to fight and to overcome trials in life. Amen? Kung sa tingin mong wala ka nang magagawa, ang Diyos merong magagawa. Amen?
In Philippians chapter 4, verse 6 to 7, mga kapatid, sinasabi doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos. Amen. Huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin sa panalangin may pasasalamat. Amen. Naalala ko po mga kapatid, di ba nabanggit ko kanina, hindi naman ako marunong manalangin at hindi ako nananalangin. Pero one time mga kapatid, ang punong lingkod ay may sinabi. Sabi niya, kung kayo ay may nais sa inyong buhay, kung kayo ay may kahilingan sa Panginoon, isigaw ninyo at ibibigay niya sa inyo. Alam ninyo mga kapatid, nung akin yung narinig, hindi ho ako sumusunod sa punong lingkod. Hindi ho ako tumatalon, hindi ho ako pumapalakpak, at hindi ko sinisigaw ang aking mga kahilingan kahit meron. Ngunit yung narinig ko iyon, sabi ko, isisigaw ko, susubukan ko, kung totoo nga na makapangyarihan ang panalangin. At isinigaw ko kung ano yung ninanais ko. At hindi nagtagal, yung sinigaw ko na ibigay sa akin. Tanungin niyo kung ano yung aking isinigaw. Ang sinigaw ko noon, mga kapatid, sana magkabalikan kami ng girlfriend ko. At nagkabalikan naman kami. Yun nga lang, hindi nagtagal. Alam niyo kung bakit? Hindi ko naman binuo yung aking panalangin. Ang sinabi ko lang, magkabalikan kami. Hindi ko naman sinabing, kami na hanggang huli. Amen? Sino may mga panalangin o kahilingan sa Panginoon? Yung may mga panalangin at kahilingan sa Diyos na yan, makatitiyak na answered prayer. Basta specific. Amen? Kung gusto nyong yumaman, sabihin nyo kung gaano kayaman. Amen? Kung gusto nyo magkaroon ng sasakyan, sabihin nyo kung anong sasakyan. Amen? At lagi nating tandaan yung sinasabi, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Amen? Pray continually. Kapag tayo ay laging nananalangin, tayo ay malaging magtatagumpay sa mga pagsubok na ating nararanasan. Amen? Pangatlo, mga kapatid, we can overcome trials in life by being faithful despite our situation. By being faithful despite our situation. Alam niyo, dalawang bagay ito eh. Kaya hindi natin gagawang manatiling tapat. Una, hindi tayo nananatili. Pangalawa, hindi tayo tapat. Tama po ba? Ngunit para tayo ay maging matagumpay, kailangan nating manatiling tapat. Amen? Manatili tayong tapat. Alam niyo kung bakit? Dahil ang Diyos ay tapat sa atin.
our God is a faithful God. He is faithful. Faithful. Amen. You are faithful, King of kings, Lord of lords. You are faithful, faithful. You are faithful, King of kings, Lord of lords. I worship you. Praise thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I have not provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness.
You are faithful, King of kings, Lord of lords, I worship you. King of kings, Lord of lords, I worship you. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Remain faithful. Sabi sa Hebrew chapter 10, verse 36, mga kapatid, kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Kinakailangan nating magtiis upang masunod ang kalooban ng Diyos, upang masunod ang Kanyang kalooban at tanggapin ang Kanyang ipinangako. Tayo, mga kapatid, allergic tayo sa mga paghihirap. Ayaw natin naghihirap. Ayaw nating magtiis. Ngunit ang gusto natin ay pagpalain. Gusto natin na gumaan ang ating buhay. Ngunit ayaw makaranas ng pagsubok. Paano natin magagawang maranasan ang ipinangako ng Diyos? Kung sa tuwing tayo ay nakakaranas ng mga problema sa buhay, ay nag-iisip na sumuko at tumigil. Walang huminto at tumigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na nagtagumpay. Dahil ang mga nagtatagumpay ay yung nananatiling tapat sa Panginoon sa kabila ng kanyang pinagdaraanan. Nahihirapan ka, may problema ka, may pinagdaraanan ka, may mga pangangailangan ka. Ano man ang mga bagay na yan, hindi yan sapat na dahilan para hindi natin sundin ang kalooban ng Panginoon. Sa halip, diyan tayo masusubukan kung talaga bang gusto natin na magtagumpay. Amen. Amen. In James chapter 1, verse 12, mga kapatid, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sino raw mapalad? Ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen? Tatanggap ng putong mula sa Panginoon. Amen? Sa wikang English ng James chapter 1, verse 12, mga kapatid, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ano raw ang tatanggapin? Ang putong crown of life. Amen. Sinong nagsasabi sa Panginoon na simula ngayon, siya ay mananatiling tapat sa Diyos? Yung iba siguro nag-iisip pa,
Patingin ko nga ang mga mananatiling tapat sa Panginoon. Kung tayo ay mananatiling tapat sa Panginoon, ngayon din, pinagtatagumpay na tayo ng Diyos. Amen. Pinagtatagumpay na tayo ng Diyos. Alam ninyo mga kapatid kung paano natin mapapanatili ang ating sarili sa Panginoon. Paano natin mapapanatiling tapat ang ating sarili sa Diyos. Alam niyo kung paano? Kung lagi nating iisipin ang kabutihang ginawa sa atin ng Panginoon. Kung lagi nating aalalahanin na ang Diyos pinagpala ako sa kabila na ako'y nag-aalinlangan. Ang Diyos, binigyan ako ng katagumpayan sa gitna ng aking pinagdaraanan at sa aking pananatili sa Kanya, sa aking pag-aalala, sa aking pag-iisip sa mga kabutihang ginawa ng Panginoon. Wala tayong magiging dahilan para tumalikod pa sa Kanya. Para mapanatili nating tapat ang ating sarili sa Panginoon, lagi nating alalahanin ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa atin. Ano bang ginawa ng Panginoon sa akin? Ano bang kabutihan ng Diyos ang ginawa niya sa atin? Na tayo, kahit paulit-ulit na nagkakasala, ay paulit-ulit pa rin binibigyan ng pagkakataon na magbago. Na tayo, sa kabila na tayo ay may mga pag-aalinlangan, tayo ay patuloy na tinutugon sa ating mga pangangailangan. At para tayo ay manatiling mananagumpay, tayo ay manatiling tapat sa Diyos. Walang susuko. Walang susuko. Amen. Sabi sa 1 Samuel chapter 12 verse 24, manatili kayong tapat sa Kanya. Paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Laging alalahanin ang ginawa niyang kabutihan sa atin. Amen. Kapatid, ang nais ng Panginoon para sa atin ay maging mananagumpay. Maging matagumpay sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, sa kabila na tayo ay may mga kahilingan at pangangailangan, tayo ay pagtatagumpayin ng Diyos. Ikaw, ako, lahat tayo magtatagumpay. Pinagtatagumpay. Amen. Kapatid, sa sandaling ito, para ganap tayong maging mananagumpay at manatili ang katagumpayan sa atin, lagi nating tandaan, para magawa nating magtagumpay, magtiwala tayo sa Diyos. Pagkatiwala natin sa Panginoon, yung ating buhay, yung ating mga pangangailangan, yung ating mga pinagdaraanan, sabihin sa Kanya, ako'y magtitiwala sa iyo. Ako'y magtitiwala sa iyo. Kalakasan ko'y nanggagaling
sitwasyon, ikaw lamang ang santigan, Panginoong Jesus. Ako'y magtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y magtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Panginoon Jesus. Panginoon Jesus. Kapatid, ang plano para sa atin ng Panginoon ay ang magtagumpay. Magtagumpay. At para mapangyari natin yung kalooban ng Diyos para sa atin, kailangan natin na magtiwala. Tiwala sa Diyos na kahit ano pa ang ating pagdaanan, ano man ang maging sitwasyon natin sa buhay, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya hahayaan na tayo ay naghihirap at dumaranas ng pagsubok. Sa halip, ang Panginoon ay kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin para ipaalam kung paano tayo magtatagumpay. Kung paano natin magagawang pagtagumpayan ang problema at pagsubok na ating nararanasan. Kapatid, kung ikaw man sa sandaling ito ay may pagsubok na nararanasan, kung ikaw man ay may problema sa iyong buhay, ikaw ay may pangangailangan, huwag kang mag-alinlangan sa paglapit sa Diyos. Sa halip, ikaw ay maniwala at magtiwala. Sa gabing ito, ikaw ay kanyang pinagpapala. Taas natin yung ating mga kamay, yung ating mga prayer request, maaari na rin po nating itaas. Gayon din yung mga bagay na nais po nating pagpalain ng Panginoon. Ang inyong mga passport, ang inyong mga langis, tubig, na nais natin maging daluyan o instrumento ng Panginoon para magbigay ng kagalingan.
lahat ng nais nating pagpalain ng Panginoon, maaari po nating itaas at tayo muling lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na patuloy na nagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. Sa gabing ito, kami po'y nagpapasalamat dahil muli ipinaalala mo sa amin kung paano kami magtatagumpay. Muli, pinaalala mo sa amin ang mga dapat naming gawin upang manatiling nananagumpay. Dalangin namin, Panginoong Diyos, sa gabing ito na inyo pong abutin ang mga bagay na itinataas namin sa inyong harapan. Naniniwala kami na anuman ang aming hingin sa panalangin ay inyo pong ipagkakaloob sa amin. Kaya naman, Panginoon, basbasan mo ang mga bagay na itinataas namin sa inyong harapan. Naway ito'y maging daluyan na inyong biyaya at pagpapala na inyong kapangyarihang nagbibigay kalakasan at kagalingan, lalo't higit sa mga nanghihina at may karamdaman. Dalangin din namin, Panginoong Diyos, na ang mga bagay na ito ang maging susi upang lalo kaming pagpalain. Dalangin namin, Panginoon, na inyo pong abutin ang aming mga mahal sa buhay. Inyo rin pong abutin ang aming mga kapatid na nakikinig sa himpilang ito at sa internet. Saan man sila naroroon, Panginoon, naniniwala kami na ang pagkilos mo ay kanilang nararanasan. Ang pagpapala mo ay kanilang tinatanggap sa sandaling ito. Kaya naman, Panginoon, dalangin po namin na kami patuloy mong akayin sa inyong banal na gawain. Patuloy niyong iabot sa amin ang inyong mabuting balita dahil kami ay naniniwala na sa aming pagtanggap sa inyong mga salita, amin din tinatanggap ang katagumpayan at pagpapala ng aming buhay. Muli, Panginoong Diyos, amin pong ipinagpapasalamat sa iyo ang katugunan sa aming mga kahilingan. Ngayon din, naniniwala kami na kami answered prayer na. Kami pinagaling mo na, kami pinalakas mo na, at kami ay pinagtagumpay mo na. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po'y patuloy mong samahan, lalo't higit sa aming paglalakbay, pauwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Naway maihatid mo rin kami na maluwalhati, taglay ang biyaya at pagpapala mo. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Maraming salamat. Thank you, Lord. God bless us all. Ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin